Paano natunton ng CIA Black Ops si Osama Bin Laden para itumba? Paano nga ba nakatakas ang pinaka-wanted na tao sa buong mundo, si Osama Bin Laden, sa lahat ng pagsalakay, drone at mga black ops ng CIA na nakatutok sa isang compound sa Pakistan at biglang nagbago ang lahat? Swerte lang ba yon? Teknolohiya? O dahil sa mahigit isang dekada ng lihim na gera? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang paghahanap kay Bin Laden ay nagsimula pa dekada bago siya mapatay sa isang sikretong gera kung saan bilyon-bilyong dolyar ang inilaan ng CIA para armasan ang mga mandirigma sa Afghanistan nang hindi nila alam na pinapalakas na pala nila ang taong balang araw ay gugustuhin nilang itumba. Ito ang kwentong hindi madalas ikwento, kung paano ang isang lihim na gera para talunin ang mga Soviet ay siyang nagtanim ng binhi ng Al-Qaeda. Mga dating kakampi na naging kalaban at isang gulong nagsimula na lang bigla hanggang sa humantong sa pagkamatay ni Bin Laden. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong 1979, sinakop ng Soviet Union ang Afghanistan. Hindi nila alam na pumasok sila sa isang trap na unti-unting magpapahina sa kanilang imperyo. Habang nangyayari ito, may isang lihim na gera na nagaganap sa likod ng mga eksena, pinamumunuan ng CIA gamit ang codename na Operation Cyclone. Bilyon-bilyong dolyar ang palihim na dumaan sa Pakistan's ISI para armasan ang halo-halong grupo ng Afghan fighters na gustong palayasin ang mga Soviet. Ito ang isa sa pinakamahaba at pinakamagastos na secret operations sa buong kasaysayan ng CIA. Nagbigay sila ng mga Stinger missiles, armas, pera at training. Lahat na punta sa kamay ng mga taong kalaunan ay naging warlords, extremists at mga taong sinamantala ang kaguluhan. Kasama sa mga iyon ang isang mayamang binatang Saudi na si Osama Bin Laden na iniwan ang marangyang buhay niya para sumama sa jihad. Ginamit niya ang koneksyon at pera niya para itayo ang Maktab al-Khidamat, isang grupo na tumutulong magpadala ng pera at mga fighters papasok sa Afghan resistance. Kahit hindi direktang pinunduhan ng CIA si Bin Laden, ang kaguluhan at mga network na nabuo dahil sa secret war na ito ang nagbigay daan sa pag-angat niya. Habang dumarami ang laban, nakakuha siya ng karanasan at koneksyon, lahat ng yan sa ilalim ng proteksyon ng secret war ng Amerika. Nang nagsimula, nang umatras ang Soviet, nagdiwang ang Washington. Akala nila panalo na sila sa Cold War, pero sa mga bundok at kuweba ng Afghanistan, iba ang selebrasyon. Para sa mga fighters, ito ay tagumpay ng pananampalataya, isang tawag para sa global jihad na hindi natapos sa pagkatalo ng Soviet. Matapos noon umalis na ang CIA, tumigil ang pondo at hindi na nila pinansin ang Afghanistan, pero naiwan nila ang mga armas, ideolohiya at mga veterano ng jihad, lahat naghahanap ng bagong kalaban at sa mga anino ng Operation Cyclone, unti-unting nabuo ang Al-Qaeda. Galing sa mga network na pinundar ng Amerika, pero sila rin ang naging bangungot nito. Ito ang matinding kapalit ng Black Ops, isang panalo na nagbunga ng kaguluhan at nagtulak sa mundo sa direksyon ng dilubyong sila mismo ang lumikha. Noong ika-20 ng Agosto, 1978, mahigit 70 Tomahawk missiles ang pinakawalan mula sa mga Navy ships at submarines sa Arabian Sea. Ito ang Operation Infinite Reach, ang kauna-unahang direktang atake ng military laban kay Osama Bin Laden at sa Al-Qaeda. Ganti ito sa pambobomba ng embahada sa Kenya at Tanzania, kung saan mahigit 200 namatay at 1,000 ang nasugatan. Ayon sa nakuha nilang impormasyon mula sa intercepted calls at satellite images, nakita raw si Bin Laden sa training camps ng Al-Qaeda sa Jawar Kele, malapit sa Coast Afghanistan. Habang may hinala naman na ang isang pharmaceutical plant sa Sudan, ang Al-Shifa Factory, ay palihim na gumagawa ng VX nerve agent para sa mga bandido. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko at politika sa loob ng bansa, pinayagan ni President Clinton ang mga strike. Gusto niyang iparating na hindi palalampasin ng Amerika ang ganitong uri ng karahasan. Tumama ang mga missiles, nagliwanag ang mga bundok sa Afghanistan, wasak din ang Al-Shifa plant sa Sudan, pero si Bin Laden nakawala. Ayon sa ulat, umalis raw siya ilang oras bago tumama ang mga missiles. Para sa Al-Qaeda, isa raw itong tanda mula sa kaaway. Lalong lumakas ang alamat ni Bin Laden at dumagsa ang mga gustong sumali sa laban nila kontra Amerika, pero komplikado ang nangyari pagkatapos.
napatunayang wala palang direktang ebidensya na gumagawa ng chemical weapons ang Al-Shifa Factory, kaya ang pagkawasak nito ang naging sanhi ng krisis sa medisina at sumira ng relasyon ng Amerika sa Sudan. Ang strike na dapat sanay matinding tama, naging simbolo ng limitasyon ng Black Ops kapag kulang ang impormasyon. Imbes na mapatahimik si Bin Laden, lalo siyang naging popular, isang taong kayang mabuhay sa ilalim ng galit ng Amerika. Sa mundong puno ng lihim na gera, ang hindi pagtama sa target ay hindi lang palpak, ito'y nagpapalakas pa sa kalaban. Pagkatapos mabigo ang Operation Infinite Reach na patayin siya, naging parang multo si Osama Bin Laden para sa Amerika, palaging nakakatakas dumadaan sa mga border at bundok habang inilunsad ng CIA ang isa sa pinakamatinding Black Ops sa kasaysayan. Noong 1996, gumawa ang CIA ng isang special unit na tinawag nilang Station Alec. Layunin nito, hulihin si Bin Laden. Sinundan nila ang mga galaw niya sa Afghanistan, Sudan at sa buong Middle East. Nakikinig sila sa tawag, minomonitor ang mga courier at bumuo ng network ng mga impormante, mga taong handang isugal ang buhay para lang makakuha ng kahit kaunting impormasyon. Sa loob ng madidilim na kwarto sa Langley, pinagdugtong-dugtong ng mga analyst ang pira-pirasong intel, minarkahan ang mga lokasyon sa mapa kung saan posibleng nagtatago si Bin Laden. Pero habang tumatagal, lalong dumadami ang frustration. Dahil sa legal na komplikasyon sa usaping assassination, takot ng Clinton administration sa civilian casualties at kaguluhan sa Afghanistan, napakahirap isakatuparan ang mga plano. Kasama ang mga tribal warlords at Afghan contacts, nagplano ang CIA na hulihin o itumba si Bin Laden sa mga kampo niya noong 1998 at 1999. Pero lahat ng iyon nakansela sa huli. Masyadong delikado o hindi mapagkakatiwalaan ang mga katuwang nila. Samantala, habang lumalakas ang kapangyarihan ng Taliban sa Afghanistan, nagkaroon ng safe place si Bin Laden. Hindi siya pwedeng abutin ng Amerika at kahit may banta, ayaw siyang ibigay ng Taliban. Sa loob ng Afghanistan, naligaw-ligaw ang mga Black Ops teams ng CIA sa mga komplikadong tribal loyalties, pabago-bagong alyansa at mga pagtataksil. Sa labas naman, mas lumakas ang network ni Bin Laden. Naglalabas siya ng propaganda videos na tinutuligsa ang Amerika at tinatawag ang mga tao sa jihad. Habang lumilipat si Bin Laden sa mas malalalim na kuweba sa Tora Bora at mga border ng bansa, nagsimulang magpadala ang CIA ng Predator drones para mag-surveillance. Nakakakuha sila ng malabong imahe ng mga taong nakasuot ng mahahabang damit. Pinagdedebatehan ng mga analyst kung yung matangkad na lalaking nakita ay si Bin Laden nga ba. Pero ang problema, hindi pa armado ang drones noong una, kaya ang magagawa lang nila ay manood habang malayang gumagalaw si Bin Laden. Pagkatapos ng maraming pag-uusap, nilagyan na rin ng Hellfire missiles ang mga drones. Ito ang naging malaking pagbabago sa taktika ng Black Ops. Pero ang problema pa rin, mahirap kumpirmahin ang eksaktong lokasyon bago umatake. At dumating na nga ang pag-atake sa Twin Towers. Ang misyon na hulihin si Bin Laden ay naging global manhunt. Punong-puno ng galit, lungkot at paghahangad ng hustisya. Sumabak na ang CIA at Special Operations Forces, kasama ang Delta Force at SEAL teams. Sinira nila ang mga network ng Al-Qaeda, naglunsad ng mga secret raids, binlock ang mga assets at inaresto ang mga operatives sa buong Middle East at iba pang panig ng mundo. Noong Disyembre 2001, na-corner na nila si Bin Laden sa Tora Bora kasama ang Afghan forces. Humiling sila ng karagdagang US troops para harangan ang mga lagusan sa bundok. Pero sa isang napakakritikal na desisyon, mas pinili ng mga pinuno ng Amerika na umasa sa Afghan militias. Ang ending, nakaligtas si Bin Laden at tumakas papuntang tribal regions ng Pakistan. Doon, protektado siya ng soberenya, tribal codes at komplikasyon ng Pakistani intelligence. Halos isang dekada siyang hinanap ng CIA. Habang tumatagal, naging mas malawak ang operasyon. May secret prisons, enhanced interrogations at drone warfare. Lahat ng ito para lang mabuo ang puzzle ng kinaroroonan ni Bin Laden. May mga impormanteng bumubulong ng chismis, intercepted calls na may clue sa galaw niya at bawat piraso ng impormasyon iniingatan. Ang tribal belt ng Pakistan ay naging parang chessboard. Ang Black Ops ng CIA ay bumabangga sa lokal na politika at sa two-faced na galaw ng ISI, ang intelligence agency ng Pakistan na minsang tumutulong, minsan hadlang. Si Bin Laden naman patuloy sa paglalabas ng videos mula sa mga secret place, nangangantyaw sa Amerika, humihikayat ng mga jihadist at lalong pinatatatag ang kanyang pagkatao. Sobrang laki ng ginastos sa paghahanap, bilyon-bilyong dolyar, libu-libong buhay at mga rehiyong nawasak, lahat para sa isang taong di mahuli-huli ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Pero sa likod ng Black Ops, hindi tumigil ang CIA.
At dahil sa taon-taon ng drone tracking, human intelligence at spy work, nadiskubre na rin nila ang isang tahimik na compound sa Abbottabad, Pakistan. Ito na ang huling kabanata ng pinakamahabang manhunt sa kasaysayan. Noong Mayo 2011, natapos na rin ang paghahanap sa pinaka-wanted na tao ng Amerika. Pagkatapos ng halos 10 taon ng drone surveillance, wiretaps, interrogations at mga impormanting nagsugal ng buhay, na-trace na ng CIA ang isang pinagkakatiwalaang courier ni Bin Laden, si Abu Ahmed al-Kuwaiti. Natuntun siya sa isang kahina-hinalang compound na may matataas na pader sa Abbottabad, Pakistan, na nakagugulat kasi malapit lang ito sa Elite Military Academy ng Pakistan. Ilang buwan, pinag-aralan ng mga analyst sa Langley ang tinatawag nilang PACER, isang matangkad na lalaking nakikitang palakad-lakad sa loob ng bakuran. Kinukumpara nila ang satellite heat signatures, intercepted communications at lahat ng posibleng lead para malaman kung si Bin Laden nga ba ang aninong iyon. Ang compound, sobrang taas ng pader, walang internet, walang linya ng telepono at sinusunog ang basura, senyales na may importanteng tao sa loob. Kahit may tensyon tungkol sa paglabag sa soberenya ng Pakistan, inaprubahan ni President Obama ang isang Black Ops mission na tinawag na Operation Neptune Spear. Ito ay isang misyon na isasagawa ng SEAL Team 6 sa ilalim ng direksyon ng CIA. Mga Black Hawk helicopters na specially modified para sa stealth, tahimik na lumipad at dumaan sa hangganan ng Pakistan. Dumaan sila sa mga puno para hindi ma-detect ng radar. Kasama sa team ang mga SEALs na may suppressed weapons, night vision at pati ang kanilang military dog na si Cairo. Nagkagulo ng isa sa mga helicopters ay bumagsak sa loob ng compound dahil sa tinatawag na heat vortex pero hindi nagpatinag ang mga SEALs. Tuloy sila sa pag-clear ng bawat kwarto habang may mga babae at bata na nagsisisigaw at putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa makikitid na pasilyo. Sa itaas na kwarto, nakita nila si Osama Bin Laden walang armas. At doon, pinaputukan siya ng 2 beses, isa sa ibabaw ng kaliwang mata at isa sa dibdib. Ang taong nasa likod ng mga pag-atake at matagal nang iniiwasan ng buong mundo, ngayon ay wala ng buhay. Agad namang kinolekta ng mga SEALs ang mga computer, hard drives at mga dokumento. Ang intel na nakuha rito ay tumulong para wasakin pa ang natitirang network ng Al-Qaeda. Tumagal lang ng ilang minuto ang raid, pero ang epekto nito umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang katawan ni Bin Laden ay inilipad paalis, kinumpirma gamit ang DNA at inilibing sa dagat para hindi maging shrine ang libingan niya. Sa buong United States, nagtipon ng mga tao, sumisigaw at nagwawagayway ng mga bandila, sama-samang ipinagdiwang ang pagtatapos ng kabanata ng takot na dinala ni Bin Laden. Pero may kabayaran din ang misyon. Naging tensyonado ang relasyon ng US at Pakistan dahil lumabas ang nakakahiya at nakakabahalang katotohanan na ang pinaka-wanted na terorista sa buong mundo ay nagtago lang pala malapit sa military base ng Pakistan. Nagkaroon ng tanong, ano ba talaga ang alam ng intelligence services nila at bakit tila pinabayaan lang? Ang Operation Neptune Spear ang naging rurok ng pinakamahabang manhunt ng Amerika. Ito ang dulo ng mga dekada ng Black Ops, isang patunay kung gaano kalawak ang abot ng covert power ng Amerika. Pero kahit may tagumpay, marami pa ring tanong ang lumitaw. Sulit ba ang gastos at buhay na nawala sa halos 10 taong paghahanap? Tama ba ang ginawa nilang pagtawid sa borders ng ibang bansa nang walang paalam? At sa pagtumba kay Bin Laden, natapos na ba talaga ang gera na lumamon ng $1 trilyon, bumago sa foreign policy at nag-redefine ng modern warfare? Ito ay kwento na nagsimula sa anino ng Black Ops at nagtapos sa madilim na hagdan ng isang compound sa Pakistan. Isang kabanata ang isinara sa War on Terror ng Amerika, pero mas marami pa ang nabuksan pagkatapos nito. Habang lumalawak ang War on Terror, nagbago rin ang playbook ng CIA pagdating sa Black Ops. May bagong sandata na ngayon ang covert warfare, ang drones. Ang Predator at Reaper drones ang naging silent predator ng mga kalaban ng Amerika. Lumilipad sila ng hindi napapansin sa himpapawid ng Pakistan, Yemen, Somalia at Afghanistan. Nagbabantay, naghihintay at biglang umaatake ng sobrang tumpak. Pagkatapos ng Twin Tower, ang drone program ang naging pinaka-epektibong sandata ng CIA sa pagsira ng Al-Qaeda at ng mga kaalyado nito. Targeted killings ng high-value operatives at halos walang peligro sa buhay ng mga sundalong Amerikano. Ilang araw nakatambay ang mga drone sa ere, pinag-aaralan ang pattern ng buhay ng mga target, kinikilala ang mga courier at sinisigurong andoon talaga ang target bago magpakawala ng missile. Isa-isang itinumba ang mga pinuno ng Al-Qaeda sa mga tagong sulok ng mundo bago pa sila makapagsimula ng atake. Pero sa bawat strike may kasamang kontrobersya.
may civilian casualties, maling pagkilala at takot sa mga taong araw-araw may maririnig na ugong ng drone sa langit. Sa mga mata ng CIA, ang drones ang ultimate black ops tool, maaring itanggi, sobrang tumpak at epektibo kahit walang sundalo sa lupa. Pero unti-unti, nabura ang linya sa pagitan ng pang-iipon, ng impormasyon at pagpatay. Ang CIA ay naging hindi lang espiya, kundi executioner na rin at madalas kaunti lang ang oversight o pagsisiyasat. Ang pagkamatay ni Anwar al-Awlaki, isang American citizen at propagandist ng Al-Qaeda sa Yemen ay nagbukas ng bagong kabanata. Pinakita nito ang abot ng drone program ng CIA pero nagpasiklab rin ng matinding debate tungkol sa legality at morality habang pinipilit ng CIA na panatiliing nasa pressure ang Al-Qaeda at mga kaalyado nito, unti-unti namang nabuo ang isang battlefield na walang borders. Pwedeng umatake ang Amerika kahit kailan, kahit saan, base lang sa secret intelligence. Ang langit ay naging bahagi ng Black Ops Theater, isang tahimik na paalala na ang war on terror ay malayo pa sa katapusan. Sa mga anino, may mga analyst na nakatutok sa mga live feeds, operators na naglalabas ng strike at ang CIA ay lalong lumaki ang papel sa pinakamahabang gera ng Amerika. Ang drone program ng CIA ang naging simbolo ng modernong Black Ops. Epektibo pero kontrobersyal, tumpak pero may kasamang hindi inaasahang epekto. Isang paalala na ang laban kontra terorismo ay nagpapatuloy sa katahimikan ng kalangitan, malayo sa mga headlines pero palaging nandyan sa mga anino. Ang mga anino ng Black Ops ay mas malalim pa sa mga misyon na alam natin. Binabago nito ang mga bansa at isinulat muli ang kapalaran ng milyon-milyon, madalas walang ni isang headline. Mula sa pagbibigay ng armas sa mga rebelde sa tagong mga lambak hanggang sa tahimik na pag-atake gamit ang drone, ang mga lihim na gera ng CIA ay nag-iwan ng bakas na hindi basta-basta mabubura. Pero sa likod ng mga misyon na yan, may tanong tayong dapat itanong, gaano kalaki ang presyo ng seguridad? At sino ang tunay na nagbabayad sa mga desisyong ginawa sa dilim? Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon mo. Para sa iyo, ang mga Black Ops ba na ito ay necessary evil? O sila ba ang mga binhing nagdulot ng kaguluhan na ngayon ay bumabalik sa buong mundo?